malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Million ba? Million? Million ba? Abot ang milyon yan. Galit ang tao, galit ang tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billion sa darating. Sa loob ng isa, dalawang araw, tatlo, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. President Marcos, stabilization eh. Nagkakagulo lang yung bansa dahil sa kanya eh. Tama naman. Di ba? Kasi marami nagtatanong sa dami ng corruption issues, ngayon ka lang talaga lumabas, lumutang, nagsalita ng ganito ka-bold. Tinatanong nila ng agenda mo. Bakit? Are you running for president? Ang agenda ko, niloloko tayo eh. So you're not running for president? No. Sinagot na po, hindi lang po siya tatakbo. Dinumura lang yung presidente. Ba't ako tatakbo eh? Nakakatulong naman ako na hindi na tatakbo. Meron dating isang programa na tinawag na Oplan Bank on the Go. It is the government watch for destabilization. Kulang yan. May kulang. May kulang. Ano pong kulang? Minention lahat, destabilization, Romeo Poes, Oli De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macala, ang Bakit dami. po bang basahin ngayon isa-isa? Okay, Romeo Poes, Oli De Tayo Leon. muna. Sabi dyan, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yes. Yan yung tinawag dating Oplan Bank on the Go. Ngayon ko lang narinig yun. Kaya ito, hindi totoo ito, panakot lang nila at kulang. At teka, isa-isahin ko, tatagin ko lang. Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Mangalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Medran, Kapitan David Adado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk, and possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Colong Duterte, Chavit Singson. Sino kulang? As far as destabilization is concerned, itong sinasabi nila, may kulang na isang tao nito. Alam niyo kung sino? Sino pa? Go, Marcos de Teleserye yan. go for soundbites lang para malinaw yung soundbites. Doon sa sagot po ninyo doon sa sinasabi ni Montulfo na kabilang kayo sa financier ng stabilization. Nagtaka ako kay Pari Ramon Tolpo, balik ulit ito, ulitin ko. Etong mga pangalan na ito, may nagsabi na. Panakot ito at bayaran yung tao nagsabi nito. Yung unang nagsabi bayad yun. Sino ba yung unang nagsabi, Manong? Meron naka-record, naglabas ng Facebook niya. Meron na una. So, kinupilang ni Ramon to, inulit lang niya. So, hindi ko alam bakit, anong rason na inulit niya to. Siya lang ang nakakalam ko. Imbestigahan nila, bahala na sila. Kasama sa distraction yan. Pero ako lang. Destabilization. Wala. Wala isang tao dyan. Dagdag natin. Alright, go ahead. Kawawa na ating bansa, mga kababayan. Nakakaya tayo sa ibang bansa. Pagsakray ko rin natin lahat. Wala lang gusto maging... Jacob, gaano ho katotoo yung balita na pinagkakalat ho ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw, maghahapot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho, siguro lahat ng tikbanan mangguguna mo para dire-diretso na maubos na magdanakaw dito sa atin, Gob. Gaano katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. At tumutulong ang mga tao kung mayroong gumagawa niyan. Dapat pasalamatan natin sila.
Sa tingin ko, Gob, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao pag ako Pero to. talagang pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, politically, nakikiusap po kay President BBM na the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas pasahol pa abutin mo kung galit na galit ang tao. So, mag-resign kayo, nobody is perfect. Nagkamali kayo, nagkamali ka dahil iba-iba ang mga pinesto mo, mga nag-advise sa'yo, hindi mo daw kayang pagtakpang kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag yun ang pagpilit, wala na po may gusto sa inyo, galit na galit po ang tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na mga Gen Z at mga pinakabataan. Mga naghihirap ngayon, umiiyak. Maawa po kayo sa ating kababayan. That's the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. Then I think the people have decided. They will never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag nyo na po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, pagsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting rapid corruption, nagbibitaw agad sila sa hiya. Marami na nangyari. Huwag mo lang antayin pa yung magaling ng tao, like Nepal, sinulog nila yung, muntik na patayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana po patagalin. Dahil kung mag-umpisa ito, rally, mapapayaran po kayo sa dami na magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo na ulit yung sinabi nyo kagabi, wala lang po lahat yan. At sino nagturo sa inyo, di ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero mali po yun dahil dito yung sinasabi nyo. Kung pakukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang sinasabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasa na yung mga malalaki. Kung tuturo yung mga engineers, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan pag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan. May mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. A peaceful movement. Para makapitaw si President Marcos. Or habulin niya na huwag nang tabutin ng 16 para hindi na siya bubulgar pa lahat ng mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call, no? Yes, last So, question. matindi na ho yung panawagan ng ating mga kababayan na kayo ho ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Gaya ho na sinasabi ninyo, hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politikos sapagkat kayo ho ay nakakatulong. Kanila naman ho sinasabi, tama ho kayo, hindi nyo na kailangan tumakbo. Ang problema lang, pagka kayo na po, wala na ho siguro magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakakasigurado na ho ang tao na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung aming pamilya. Gog, kaya ikaw ay nananawagan ng taong bayan na kayo ay tumakbo. At isa pa ho, nilinawin ko, Gog, kulang ho yung sinabi nyo. Kulang ho yung sinabi nyo na una, yung mga papatay sa inyo, dadaan muna sa ano. Nananagot. Kulang ho yung nasabi nyo. Paano ho yung pang-apat ho, Gog? Paano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo? Thank you po. Pang-apat na sinasabi mo, tatlo na sinabi ko. Yun ang Yun nga ang papatay sa'yo, yun yung pangakat.